Mm. So ito na, sunod mga kababayan. Sabi ni Sarah, mananatiling kwento na lang daw ang mga Marcos sa Philippine history. Oh, sabi ni Sarah, yung mga Marcos, wala nang bubuto dyan. Mananatiling kwento na lang yan sila. Sa ginawa nila ngayon, wala nang bubuto dyan. Ito, sabi ni Sarah ha. Mga kababayan, ito ba yon? Ito. Pakinggan natin. Sana ba to? Ito. Ba't po kaya nagpapag-isip niya, ma'am? Marshall Dolomes, may club shoutout. Ayaw niya, no? Ay, ang discussion kasi kanina, ano ba yun? BBM yan eh. Ito. Sabi niya, Marcos daw tatakbo. Sabi ko, Marcos daw tatakbo. Sabi ko na, alam mo, wala nang buboto for a Marcos ever sa history ng Pilipinas. Maging na ako, fortune teller na ako ngayon. Nakikita ko na ang future. Diba? Wala na daw buboto sa mga Marcos ever. Nagiging fortune teller na daw siya. Naging manghuhula na daw siya kasi nakita daw niya yung future. Tanga! Ako, kitang-kita ko yung future mo. Malayo lang August 4. Maniwala ka sa akin. Eto mga kababayan, speaking. Ako, chismis ito meron na naman akong bibitawan. Meron akong bibitawan, wag niyong paniwalaan, chismis lang ito. May nakarating sa akin. Itong impeachment ni Buday. Abangan ninyo. Wait lang. Basahin ko lang. Mga kababayan, babasahin ko Ito, may nakarating sa akin. Ito, hindi ko sinabing paniwalaan ninyo. Pero, babasahin ko lang. Ito kasi nakalagay, mga kababayan. Ito. There is very credible information. There is very credible information that the Supreme Court will declare anytime soon that the impeachment case against Sara is unconstitutional. Yan ang nakarating sa akin The impeachment case against Sara Duterte is unconstitutional. Spearheading this move are the 12 Duterte-appointed Supreme Court Justice. But the puninte is Pinoy-appointed Justice Marvic Leonin, purportedly to gain some credibility from the Dilawans, declaring the impeachments as unconstitutional, will be framed the start of the trial, which is scheduled right after SONA. It is also the reason why Kilay and praise the Lord Villanueva are pushing to delay the start of the trial to August 4 to give extra time for the Supreme Court to come up with its decision. We cannot, wait lang mga kababayan. Ito we cannot let this happen. We need to sound the alarm now. According sa aking narinig. Di ba? Nagkakagulo kasi surebox na si Buday sa impeachment. Ngayon, lahat ng nakaupo na Chief Justice sa Supreme Court, lahat yon ay kapraternity ni Digong. Lex tal Yunis tawag nila doon. Lahat yon may utang na loob kay Digong kasi pinaupo sa Supreme Court. Di ba? Yan ang nakarating sa akin. Di ko sabihin kung kanino. Nabasa ko lang sa isang post.
Kaya daw dinili-delay ni Kilay at ng iba pa ang impeachment ni Buday. At kaya daw malakas ang loob ni Buday kasi mga kapraternity pala ni Digongyo ang nasa Supreme Court or sa Supreme Court. Ang tanong ngayon, paano kung lahat ng nasa Supreme Court ay papalitan yan at tatanggalin? Parang baliktad yata na ang sabi ni Buday. Ang sabi ni Buday, wala na daw buboto sa mga Marcos ever. Wala nang boboto sa mga Marcos ever. O baka hindi ka abutan ng August 4 pag tinanggal yung mga nasa Supreme Court na ka-fraternity ng tatay mo. Wala ka ng power, tandaan mo. Ang DOJ hindi mo na hawak. Ang Ombudsman hindi mo na hawak. Supreme Court na lang ang kapangyarihan mo ngayon. Di ba? Karim-marim yan. Di ba? Tandaan mo. Supreme Court, malaki utang ng loob sa tatay mo. Kasi ka-fraternity niya yan at inappoint niya lahat yan. Paano kung lahat yan ay papalitan ni BBM? Sabi ko nga sa inyo, kung si PBBM nanghihimasok lang dyan, matagal nang na-convict at na-impeach yan si Sara. Kaya sabi mo, wala nang buboto sa mga Marcos ever. Meron pang ibang paraan? Ever? Mark my word. Baka hindi alam ng taong bayan na yung Lex Tanlunes, ano ba yun? Ang sinasabi nila, Lex Taliones, tawag nila doon, lahat may utang na loob kay Digong kasi pinaupo sa Supreme Court. Hindi Sabi ko sa inyo, dyan ka lang kasi malakas kasi hawak nyo pa yung Supreme Court. Yung mga justice dyan sa Supreme Court kasi ka-fraternity ng tatay mo. Ang tanong, yan bang mga yan, wala bang time baka bumaliktad? Si Harry Roque, tandaan nyo, malapit na yan. Malapit-lapit na si Roque bumaliktad, Sara. Pag dumating ang kagipitan yan, ikakanta kayo niyan. Babaliktad din yan. Syempre, ka-fraternity Yun na nakarating sa chismis yan, wag rin yung paniwalaan. Tuloy natin. Sabi ko sa kanya, walang boboto sa mga Marcos na for president. Kasi unang-una, sino ba ang kakampi niya? Ang mga dilawan. Ang mga dilawan, pagdating sa eleksyon, pagdating sa selection, pipiliin nila dilaw. Hindi yan pipili ng Marcos. Sabi ko, sino pang kasama niya ngayon? Kaalyado. Sino daw boboto sa Marcos kung ang mga kaibigan daw ni Marcos ay dilawan? Syempre, ang pipiliin daw ng mga dilawan ay yung kapwa nila dilaw, hindi si Marcos. Alangan naman, Sara, ikaw ang pipiliin nila. Kung ako lang din naman papipiliin, mas piliin ko yung dilawan kaysa sa'yo. At saka take note, Sara, sino mang tatakbo na Presidenteng Marcos sa 2028, hindi naman pwede na tumakbo si PBBM. Maliban kay Amy Marcos, na kaibigan mo. Sinong Marcos na takbo? Si Sandro, hindi pa pwede. Bata pa, hindi pa 40 anyo si Sandro. Si PBBM hindi na rin pwede kasi nga isang beses lang tumakbo ang presidente sa Pilipinas, hindi na po pwedeng uulit. Sinong nilinlang mo? Alangan man si Lisa. Hindi naman papasok si Lisa yan. Kung tutuusin, dapat tumakbo ng congresswoman yan. Diba? Dapat tumakbo ng gobernador o mayor sa kanila yan. Sino ang itataas ni Marcos? Malamang dilawan. Sinong pambato ni Marcos sa sunod eleksyon sa 2028? Alangan naman siya. Hindi naman siya pwede tumakbo, hindi rin pwede si Sandro. Alangan naman si Martin Romualdez. Hindi naman Marcos si Martin Romualdez. Romualdez yan. Malamang sa malawang, isa lang ang itataas ni Marcos dyan, dilawan. Di ba?
Nauuna ka kasi. Hindi itataas ni BBM si Aimee. Kasi higit sa lahat hanggat buhay si Lisa, hindi yan makalapit si Aimee sa kay BBM. Yeah. Yun lang yun. Uunahan mo pa na hindi iboto ang mga Marcos sa 2028 election. Sino mang Marcos tutakbo sa 2028? Wala namang Marcos dyan na apelido tatakbo. Sino? Si Irene? Si Irene never papasok sa politiko yan. Maliban na lang kung si Imelda, kung kaya pa. Yeah? Kung si Sandro, hindi na pwede si Sandro. Bata pa, sing edad ko lang yan. Magkasing edad lang kami ni Sandro. Diyos ko, ang qualification, pag tumakbong presidente, 40 years old pataas. Di ba? Papangunahan mo. Eto, papangunahan kita. Kapag yung mga Supreme Court Justice dyan, naka-fraternity ng tatay mo, pag bumaliktad lahat yan, good luck na lang sa'yo. Diba? Ikaw talaga, kapag nabulatlat, yung confidential fund mo at yung joint bank account mo ng tatay mo, ay talagang makakalimutan ka ng mga DDS. At sasabihin talaga nilang, putang ina, ba't nag-DDS pa kami? Hindi mo ba alam, Sara, napakarami ng DDS na nagigising? Sa araw-araw ba na natin pagbablog dito at sa araw-araw na binubuksan ni Trillanes? Kasi isa lang naman sasabihin ng mga DDS, oo nga naman. Kung nagsinungaling si Trillanes, ba't hindi nyo kinasuhan? Diba? Yan lang ang isang sasabihin ng mga DDS na nagigising. Diba? Now, kung wala kang kasalanan, now, kung wala kang tinatago, let the impeachment proceed. Kalkalin na yan. Imbestigahan na yan ang malaman ng mga DDS kung talagang nagsisinungaling ka o hindi. Kasi pag nalaman ng mga DDS yan, na totoo lahat ang sinabi ni Trillanes, duduraan ka, maskin picture mo, sisilaban nila. Totoo yan, mga kababayan. Kapag napatunayan at natuloy ang impeachment ni Sara, nabulatlat lahat ng kanilang kabulastugan, konektado sa mga sindikato, yung mga perang nanggaling sa mga sindikato, malaman ninyo yung joint bank account nila, mabubulatlat niyan dyan sa Senado sa trial. Yang mga DDS na sumuporta sa kanila ngayon, baka sisilaban pa sila. Dudura-duraan at aapak-apakan sila at isusumpa sila. Yan ang sinabi ni Trillanes na game changer. Bakit? Pag nalaman ng mga DDS yung sikreto ni Sara dyan sa confidential niya, kung saan ginala, saan ginamit, saan galing yung ibang pera niya, makakalimutan ng DDS na binoto nila si Sara. Kamumuhian ka nila. Huwag kang manguna, Sara, na makakalimutan na hindi iboboto ang mga Marcos. Tandaan mo, si Raffy Tulfo nga, at ang mga tulpo, sinuka ka na. Ang mga tulpo, malaking angkan yan. Sinuka ka na. Diba? Mga rebelya, malaking angkan yan. Sinuka ka na. Mga binay nga, malaking angkan. Sinuka ka na. Taong bayan pa kaya kapag malaman nila? Tandaan ninyo si Raffy Tulfo. Alam ninyo si Raffy Tulfo, may paninindigan yan. Kapag sinabi niyang ayaw niya at mali yan, mali yan. Kalaking pamilya ng mga yan. Nagsiayawan kay Duterte. Kasi alam nila. Diba? Tandaan ninyo mga kababayan. Yung sinabi ni Sara na hanggang history na lang ang mga Marcos, wala nang buboto dyan. Mismong si Panilo nga sinuka na nga kayong padahan-dahan, kinukontra na nga ni Panelo yung kabulastugan ng kapwa mo, politisyan na DDS supporter. Sinuka na nga ni Panelo. Tingnan ninyo, ano sabi ni Panelo? Si Secretary Roque, Harry Roque, na andun. Diba? Ikaw lang kung pwedeng bumanat ng ganyan Diba? DDS yan. Dating kakamping yan. O siya nga, ay pinipilit niya rin yung sarili niya doon sa ano. Anong masasabi mo nga sa sitwasyon ni Secretary Roque? Problema sa kanya, masyado siya kasi madaldal eh. He creates his own problem. Okay. Like, yung demanda sa kanya,
Di ba? Dinidemanda siya. Tapos nagkaroon ng congressional hearing. Kung paano yung congressional hearing, sa kadadaldal niya, nasasabit siya. Like,